Hello, this video is for tracking your period fertility awareness. So first, we have to search the name of the apps. So write my tracker. Okay, so install nyo, pero ako open lang kasi naka-installed na siya. Okay, so wait lang natin. Okay, so let's start. Are you trying to conceive? Click yes, I am. Next. Okay, so I'm ready. Next natin. So how long does your period usually last? So ilang days ba sa'yo yung period mo? So depende kasi sa akin is 6 days yung akin. How long is your cycle usually last? So ilang days ba yung cycle? So depende kung regular. So akin kasi is irregular, so nasa 31 to 37, so medyo matagal siya. Okay, so next, and then done. Dito, when did your last period start? Okay, so kailan ba nag-start yung period nyo? So akin nag-start siya yung last period ko is April 14. So ganyan. So click done. So ayan, sign in with Google or email. So ako Google yung isa-sign in ko dito. Okay, so depende na sa inyo. So after mong maka-sign in, okay, nandito na tayo sa ito na yung home screen niya. So in production is ovulation date for period 14 days left yung sa ovulation date ko. So yan. So yan na siya, diba 14 to 19 kasi 6 days siya yung akin. So ayan, 6 days, 14 to 19 yung last periods ko. So next is ganun lang. Okay, punta tayo sa calendar. So yung ngayon kasi, ang date ngayon is May 4. So, ayan. So, makikita niyo dito kung ano yung kalagayan mo. Okay. So, for example, sa April 19, ayan. Okay. Kita mo dyan na cycle D6. So, nandito lang sa baba yung definition kung ano yung kalagayan mo ngayon. So, for example, sa April 20 to April 22, 23, 24, 27. Okay, hanggang 27 ay 28 pala. Okay, so hanggang 28, low chance of getting pregnant. So, nandoon lang sa baba. Okay, so 29 naman to 30 hanggang May 1 lang. Okay, so meron siyang medium chance of getting pregnant hanggang sa May 2. May 2 naman is high chance of getting pregnant. Nandyan lang sa baba yung definition kung ano yung state mo ngayon. Diyan mo malalaman yung mga kung ano ba, pwede ka bang makipag or hindi, kasi nandyan lang nakalagay sa baba kung ano yung kalagayan mo ngayon, kung malapit na ba yung period mo, or kung may high chance ba na mabuntis ka, or kung may low chance lang ba na mabuntis ka. So that is our fertility awareness, na kung saan malalaman natin kung kailan ba tayo dapat kung
gusto mong mabuntis or ayaw mong mabuntis, edi dun kayo mag-ano dun sa low chance of getting pregnant. So naka-indicate lang sa babae kung ano yung mga gagawin niyo sa bawat petsa ng buwan. This is very helpful para makapag-control sa inyong dalawa. Kasi karamihan gumagamit sila ng mga mga pills. Okay, so ito kasi mas safe to, diba? Mas safe siya kumbaga sa healthy. So I think that's enough.